Hello mga kagala, sa mga nagtatanong ko anong camera yung gamit ko pang vlog kasama yung ating minivan, ito yon, DJI Nano. So sa video na to, i-review ko po yung camera na gamit ko at i-share ko na rin sa inyo yung aking personal experience. So ngayon dito tayo sa Barangay Mabini sa El Nido, Palawan. Yan. So dito kami nag-camping, ito yung aming view. Kung bibili po kayo ng DJI Nano, meron siyang dalawang variant. Isang 64GB internal storage at 128GB internal storage. Kung ako sa inyo, ang kunin nyo na po ay yung 128GB kasi mas maraming files ang mai-store, tapos hindi nyo na kailangan pang bumili ng external storage o memory card. Kasi ito pong Vision Dock, yung screen ng DJI Nano, meron siyang slot for micro SD. So pwede siyang lagyan ng expandable memory. So pwede siyang dagdagan ng memory card. Pero kahit hindi nyo na po siya lagyan, hindi na kayo gagastos, pwede na yon. Tulad ng gamit ko, wala na akong ginamit na memory card. Yung 128, sapat na para makapag-shoot ako ng aking content maghapon. Or minsan umaabot pa ng ilang araw. Yung ibang footage ko nandito pa hindi ko pa nabubura. So napakalaki ng 128GB. So ito po yung itsura ng DJI Nano. Meron siyang detachable camera. Ito. Nandito po yung internal storage. Tapos ito yung kanyang vision dock. So dito makikita ninyo yung actual na nakukunan ng camera. So pwede kayong kumuha ng magkahiwalay. So halimbawa, hawak-hawak yung camera. Tapos dito sa vision dock, ma-view nyo yung kinukunan ng camera. So meron kang monitor. Pwede rin siyang magkasama. Ayan. Pwede rin yung i-flip pakabila. Nakaharap naman sa inyo yung screen para ma-review nyo yung nakukunan ng inyong camera. Yung binanggit ko kanina na storage, pwede kayo magdagdag dito ng memory card. Kaya lang, pag nagsushoot kayo at nagre-record yung inyong camera, dito po napupunta yung footage dito mismo sa camera. Tapos, pag pinagdikit nyo siya ngayon, saka lang siya magsisave doon sa memory card. Kailangan nyo po ilipat manually. Hindi siya nagsisave ng direct from camera papunta ng memory card. Medyo time consuming, tsaka medyo hassle. So kaya hindi na po ako naglalagay ng memory card. Yung 128 ay sapat na. Tapos itong DJI Nano ay compatible din sa mga DJI mic. DJI mic 2, mini, tsaka yung mic 3. Pwede nyo siyang i-connect itong tatlo, yung vision dock, yung camera, tsaka yung microphone. Kaya lang, pag pinaghiwalay ninyo ito, mawawalan po kayo ng live viewing kasi yung Bluetooth nakakonect po yan sa inyong camera. Hindi niya kayang mag-connect ng dalawa. Kailangan po magkadikit siya para makita nyo dito yung kinukunan ng camera, plus nakakonect pa rin yung inyong microphone. Tapos hindi nyo rin po makikita yung files na nakasave dito sa camera kung nakahiwalay yung vision dock. Kailangan po magkasama silang dalawa bago nyo makikita yung mga files ninyo dito sa camera. Makikita nyo yung mga files na kuha ninyo. Pero pag tinanggal nyo to, ayan o, wala na. Ang nangyayari, nagiging live viewing ng camera itong vision dock. Ang maganda dito sa DJI Nano, napakagaan lang niya. Itong camera na to. Super gaan niya. Ito yung kanyang bigat. Tapos maganda sa kanyang magnetic. Didikit siya sa mga bakal. Ito yung kanyang magnetic strap. Ayan o. So pwede kayong mag-shoot na nakalagay sa leeg. POV. Pwede rin. Tapos pwede rin siya sa sombrero kasi may kasama siyang accessories na ganito. So ito kiniklip ito sa sa sombrero. Ano. Tapos ito may na siya, mount. Kakabit ko na siya diyan. Yan, pwede niyo na suotin. Ang maganda dito, magaan lang siya, yan. So pwedeng pang fishing. Yan, pwedeng kumuha siya ng mga POV shots. Fishing, pang bike, pang motor. Pwede siyang ilagay sa chin mount. Napakagaan niya lang. So, hindi siya pansinin. Tapos may kasama rin siyang ganito, suction cup. Kasama na rin po ito. Pwede nyo diyang ikabit dyan.
Tapos sa mga glass surface, idikit nyo lang siya. Then natitilt naman ito. So pag dinikit nyo sa salamin, yan, pwede na siyang makakuha ng mga shots. Ang maganda dito sa DJI Nano, same po sila ng size ng sensor ng DJI Action 5. So maganda yung kuha ng DJI Nano. Kung meron kayong 4 Action 4, makikita nyo yung difference ng DJI Nano tsaka ng Action 4. Pero kung DJI Action 5, halos same sila. Pero mas marami lang feature yung DJI Action 5. Sa ilang buwan na paggamit ko ng DJI Nano, ang mga na-experience ko lang yung paghang ng unit. Pero yun kasi nakakabit siya sa dashcam ng sasakyan, yung ating minivan. Tapos nag-shoot ako ng time-lapse. Tapos tirik yung araw, medyo mainit. So doon siya naghang. Ang nangyari, hindi ko po ma-access yung files doon sa Vision Dock. Ayaw makita yung mga na-record niya. Pero nung pinalamig ko, nilagay ko siya sa aircon ng sasakyan. Nung lumamig na yun, na lumabas na rin yung kanyang video na na-save. So far, yun lang po yung encounter ko na overheating issues. Tapos may isa pa ako napansin, yung battery life ng unit. Kasi itong Vision Dock, itong nasa baba, yung merong screen, pag magkasama sila, automatic po, china-charge niya yung camera. So dito siya kumukuha ng extra battery life. Kaya mabilis pong malobat yung Vision Dock. Pero itong unit na to, pwede mo siyang gamitin as is lang. Itong camera lang, kahit walang Vision Dock, kahit magkaiwalay siya, yung camera lang mismo, ito, pwede na siyang gamitin. So may one touch button siya para mag-record. So nasa settings yan, pwede mo siyang i-adjust na naka-open lang or diretso recording. So yun yung mas maganda sa kanya. Pero pagka ginagamitan nyo ng Vision Dock at lolobat siya, na palobat na yung Vision Dock, pwede nyo siyang i-charge. Supported naman ito ng fast charging, kaya walang problema. Yun yung kagandahan dito sa DJI Nano. So yan o, pwede nyo idikit yung kanyang suction cup. Yan, pwede kayo maglagay dito ng camera. So pwede nga umaandar, pwede rin siyang nakatagilid. Yan o, para iba naman yung point of view ng inyong shots. Kung ako po yung tatanungin at gusto nyong bumili ng action cam at first time nyo magkaroon ng action cam, ito po yung bilhin ninyo. Nasa 18,000 more or less yung ganitong camera. So baka bumaba na siya kasi nabili ko to nung bagong labas, kaya 18,000 plus. So baka ngayon mas mura na siya. Pero kung pipili kayo between Action 5 tsaka DJI Nano, depende pa rin po kung ano yung paggagamitan ninyo. Kung madalas kayo mag POV, mas maganda to kasi magaan. Pero kung gusto niyo ng mas maraming creative shots, yung talaga napakatibay, napakaganda ng mga footage, mas maraming features, dun kayo sa Action 5. So yun lang po, sana nakatulong yung binigay ko sa inyong insights tungkol sa DJI Nano. Kung sa tingin niyo po nakatulong information na to, palike naman. And sana po tulungan nyo rin kami i-share yung mga information para makatulong tayo sa iba. Maraming salamat. Bye-bye!